Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Ako'y
Unang Hari 17, 13 hanggang 16. Sinabi ni Elias sa balong babae, "Huwag kang matakot. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. Pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin at saka ka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang tapayan ng harina ay hindi magkukulang o ang banga ng langis man ay mauubusan hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa." Siya'y humayo at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias. At ang babae, siya at ang sambahayan ng babae ay kumain ng maraming araw. Ang tapayan ng harina ay hindi nagkulang o ang banga ng langis man ay naubusan, ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias. Dahil sinabi ng Diyos. Pinapunta ng Panginoon si Elias sa Sarepta at sinabi, "Aking inutusan ang isang balong babae roon na pakainin ka." Nakita ni Elias na ang balo ay walang kakayahang pakainin siya. Ngunit hiningi pa rin ni Elias sa balo na siya ay painumin at pakainin ng isang pirasong tinapay. Inamin ng balo na wala siyang nalalabing pagkain kundi isang dakot na harina na pagkaluto ay kakainin niya at ng kanyang anak bago sila mamatay. Sinabi ni Elias sa balo ang salita ng Diyos, ang tapayan ng harina ay hindi magkukulang o ang banga ng langis man ay mauubusan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Sinunod ng balo si Elias, niluto ang huling dakot na harina at pinakain si Elias. Ngunit hindi naubos ang harina. Si Elias, ang balo at ang kanyang sambahayan ay kumain ng maraming araw. Hindi nagkulang ang harina at langis ayon sa sinabi ng Diyos. Awit 146, 5 hanggang 10. Maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos, na gumawa ng langit at lupa, ng dagat at ng lahat ng naroroon, na nag-iingat ng katotohanan magpakailanman, na naglalapat ng katarungan sa naaapi, na nagbibigay ng pagkain sa nagugutom. Pinalalaya ng Panginoon ang mga bilanggo, binubuksan ng Panginoon ang mga mata ng bulag, ibinabangon ng Panginoon ang mga nabubuwal. Iniibig ng Panginoon ang matuwid. Iniingatan ng Panginoon ang mga banyaga, kanyang inaalalayan ang babaeng balo at ang ulila, ngunit ang lakad ng masama ay inililihis niya. Magpakailanman ang Panginoon ay maghahari, ang iyong Diyos o Sion sa lahat ng salin lahi. Purihin ang Panginoon. Sa Panginoon magtiwala. Magtiwala hindi sa tao kahit pinuno o may kapangyarihan, kundi sa Panginoon. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ang pinakamakapangyarihan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili na siya ay laging gumagawa ng mabuti sa mga umiibig sa kanya. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo sa kasalanan. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi malayang ibibigay sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Galatia 5:25, 6, 7 hanggang 10. Kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu,
lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Subalit ang naghahasik sa Espiritu, mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Ang paghahasik sa Espiritu. Sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa, ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay Kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, at ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Gawin natin sa ating kapwa ang mabuting ginagawa sa atin ng Diyos. Ito ang paraan ng paghahasik sa Espiritu, hindi sa laman. Huwag tayong manghinawa sa paggawa nito. Sa takdang panahon ay mag-aani tayo dahil ito ay gawang bunga ng pananalig sa Diyos. Mateo 6:24, 31 hanggang 33. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Maglingkod tangi sa Panginoon. Ang paglilingkod tangi sa Panginoon ay nagsisimula sa ating paghanap una sa lahat ng kaharian ng Diyos at ng Kanyang katuwiran. Ang pananalig at pagtanggap kay Jesus bilang ating Panginoon ay pagtanggap sa hari ng kaharian ng Ama. Ang pananalig na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, na namatay bilang handog sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan at muling binuhay dahil sa pagpapawalang sala sa atin, ay pagtanggap sa katuwiran ng Diyos. Tiniyak ng Panginoong Hesus na sa paraang ito, ang lahat ng mga bagay, ang ating kakainin, iinumin, daramtin, at iba pang pangangailangan, ay pawang idaragdag sa atin. Si Jesus ang buhay na salita ng Diyos. Tayong lahat ay nabubuhay tangi dahil sa biyaya ng Diyos na nasa Panginoong Hesus. Siya na buhay na salita ng Diyos ay nananahan ngayon sa atin. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin.
at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.